Makapanalig, narinig na ba natin itong tanong na ito? Kilala mo ba talaga si Kristo? Kilala mo ba siya? Ngayong araw na ito, pinagninilayan natin ang dalawang mahalagang pagbasa. Una, yung mula sa aklat ng bilang, the book of Numbers, chapter 20, verses 1 to 13. Ano ito? Yung, quote-unquote, pagkakamali ni Moises. At yung ikalawa, yung sa ating ebanghelyo, yung pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Doon sa ating ebanghelyong ayon kay San Mateo, Matthew chapter 16, verses 13 to 23. At pag tinignan natin sa unang tingin, parang magkaiba yung dalawang salaysay. Pero kapwa ito tungkol sa pagkakakilala sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang paraan, hindi sa ating paraan. Doon sa aklat ng bilang, narinig natin, hindi mo ako pinarangalan. Yun ang sinabi ng Diyos kay Moises. Doon sa unang pagbasa na yon, humiling yung mga Israelita ng tubig habang naglalakbay sila doon sa ilang. Tapos nagalit si Moises. Sa halip na sundin ng tumpak ang utos ng Diyos na kausapin yung bato, kanyang pinalo ito ng 2 beses. At totoong lumabas ang tubig. Nandun yung resulta. Pero yung kanyang galit at yung kanyang kawalan ng tiwala, nakasaad na, ito'y naging dahilan upang hindi siya makapasok sa lupang pangako. Yan narinig natin kanina mula sa mga salita ng Diyos. Dahil hindi kayo naniwala sa akin at hindi ninyo ako pinarangalan sa harap ng mga Israelita, hindi ninyo maipapasok sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito isang paalala sa atin na yung pagsunod sa Diyos, ito hindi lamang tungkol sa resulta. Lumabas yung tubig, nakainom sila. Pero ito'y tungkol sa tamang pamamaraan at puso. Kahit na matagumpay, ay maaaring hindi kaaya-aya sa Diyos kung hindi ito ayon sa Kanyang Espiritu. Doon naman, sa ating ebanghelyo narinig natin, ang ganda ng mga salita ni Pedro nung tinanong, sino ba ako? At sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. So narinig natin itong makapangyarihang pahayag mula kay Pedro. At sa sinambit ni Pedro, pinuri siya ni Jesus. Ibinigay sa kanya yung susi ng kaharian. Pero pagkatapos nun, na narinig natin yung mga salita niya kay Pedro, tapos nun, ilang sandali lang pagkatapos nito, na marinig niya si Jesus, ay kailangan magdusa, mamatay. Pinagalitan niya si Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya ang mamatitinding salita. Sabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na mula sa Diyos, kundi ang sa tao. Doon sa unang bahagi, papuri ang binigay niya kay Pedro. Dito sa ikalawang bahagi, ay tinawag pa siya Satanas. So, isang matinding pagbagsak, mula doon sa, you are the rock, and on this rock I will build my church. Mula doon, hindi na siya yung bato kung saan tinatag ang simbahan, pero, ayun, parang bato na nakakatisod. Lumayo ka, hadlang ka sa akin. Mga panalig, sina Moises at Pedro, of course, alam natin, kapwa silang matatapat na lingkod ng Diyos. Pareho silang naging pinuno ng bayan ng Diyos. Ngunit, dito sa ating nabasa, pareho rin silang nagkamali sa pag-unawa sa paraan ng Diyos. Gaya rin ito ng sitwasyon natin, kadalasan sa simbahan ngayon.
Marami sa atin yung may mabubuting layunin, pero minsan, kinakalimutang pakinggan ang tunay na tinig ng Diyos. Madalas sinusundan natin yung ating kagustuhan sa halip na ang kalooban ng Diyos. Sa panahon ngayon na maraming pagsubok, tapos kita mo may pagkahati-hati sa simbahan, kailangan nating itanong, yung tanong kanina dun sa una, sino ako para sa iyo? Tinatanong tayo ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ang tunay na pagkakakilala natin kay Jesus ay hindi lamang nakikita sa ating sinasabi, pero nakikita rin ito sa ating pagsunod. Lalo na kapag mahirap ang kailangan nating gawin. Gaya ni Moises, kailangan nating matutong magtiwala kahit sa gitna ng inis at pagod. At gaya ni Pedro, kailangang handa tayong tanggapin ang misteryo ng krus, kahit ito'y taliwas sa inaakala nating tagumpay. Kaya itong dalawang pagbasa na ito ngayon, hindi lamang sila babala, pero isang paanyaya sa atin. Paanyaya ito sa atin na, una, makinig na mas taimtim sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, tanggapin ang paraan ng Diyos kahit hindi ito madali. At higit sa lahat, kilalanin si Jesus, hindi lang bilang tagapagpagaling. Sa misang ito, hinihiling natin yon, Lord, pagalingin mo kami, lalong-lalo na yung may sakit. Pero hindi lamang tagapagpagaling si Jesus, pero siya ang Mesiyas na dumaraan sa krus, na itong mga paghihirap natin, ito ay kaakibat ng paghihirap din ni Jesus. Sa ating panahon na napakahalaga ng mga Kristiyanong hindi lamang palasimba, kundi tunay na sumusunod, lalo na sa mga aral ni Kristo na humahamon sa ating sariling kagustuhan. Kaya ito yung mga tanong natin sa sarili natin. Kilala ko ba si Jesus ayon sa kanyang turo o ayon lang sa gusto kong marinig? At ikalawa, tinutugon ko ba ang mga hamon ng Diyos na may kababaang loob at pananampalataya? O nagiging katulad ako ni Moises at Pedro doon sa narinig natin ngayon na mabilis tumugon sa sarili nilang damdamin? Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.